ito nga ang maingay na isa pa na di umano may posibilidad na tumakbo. John Vic Remulla, mga kababayan. Alam naman natin, mga kababayan, no, si Secretary John Vic Remulla, meron din pong issue. Regarding nga rin po dito sa paghuli, no, sa mga press con niya na talaga namang, sigurado siya kung nasaan itong mga tao na ito. Pero ang sabi nga ni Senator Sonny Trillanes, no, bakit press con ka ng press con? Alam mo naman pala na naandun ito, naandun yan. Ba't wala kayong ginagawa? Wala kang ginagawa. Kaya nga napaisip yung mga taong bayan, sambayan ng Pilipino. Oo nga naman, di ba? Binigyan ka na ng kapangyarihan eh. Kumbaga binigyan ka na ng right authority. You are the right authority para gawin itong trabaho na ito at magbigay ng protocol sa mga tao mo. Pero bakit nga naman walang resulta pa rin until now? Reminders lang, mga kababayan, ilang buwan na po yan? Ilang buwan na po yan? Puro presscon na lamang rin. Sa bagay, nakikita natin, puro presscon talaga nakikita natin ngayon. Diba? Imagine, wala ka pa nagagawa. Magmula nung tinalaga ka bilang isang DILG secretary, mga kababayan ko. Diba? Press 1 nga, kung tama yung sinasabi ko, meron na ba tayong nakitang resulta ni isa magmula ng naupo? Itong si Secretary John Vic Remulla. Kasi kung ako tatanungin nyo, to be honest, wala pa po. Dahil yung pagkakakulong ni Bong Revilla, mga kababayan, yaan po ay kusang loob. Yan po ay kusang loob na pagsuko yan. Hindi minanhunt yan. Hindi kagaya nito nila Atong Ang, diba? Hindi kagaya nito nila Zaldico, hindi kagaya nito nila Bato na mga nagtatago, diba? Ay wala man lang siyang magawa, no? Kaya may katotohanan may katotohanan kaya nababat-hurt siya ngayon, diba? Sa recent interview niya, 'di ba, sa ANC, mga kababayan, nabat-hurt siya sa sinabi ni Senator Sonny Trillanes. Anong sabi niya kay Senator Sonny Trillanes? Ikaw rin naman matagal kang nagtago, 'di ba? Pero sumuko kasi magkaiba yung matagal na nagtago na hindi sumuko. Eto sumuko siya 'di ba? Sumuko siya. Ikaw, may authority ka na alam mo ka mo, 'di ba? Totoo naman, may punto si Senator Sonny Trillanes dito. Ikaw, alam mo, niyayabang mo sa media, national television, social media, buong sambayan ng Pilipino ang nakakarinig around the world kung gaano kakayabang. 'Di ba? Kasi para sa akin, mga kababayan, yung mga ganyan salita, yabang yan 'di ba? Yabang, angas, 'di ba? Ganun po 'yun. Maangas ka kasi bakit? Kasi alam mo kung saan nagtatago. Kaso nawawala yung salitang angas, 'di ba? Nawawala yung salitang pagiging bida-bida mo, 'di ba? Dahil wala kang na-accomplish. Tama ba? Tama ba, mga kababayan? Wala kang na-accomplish. Okay sana kung may na-accomplish ka. Tapos nagsabi pa siya, mga kababayan, na may posibilidad siyang tumakbo sa presidential election sa 2028, either vice siguro or either president. Oh my God. 'Di ba? Ako kasi ang criteria ko, mga kababayan, sa totoo lang, majority sa ating mga Pilipino, ang criteria natin, unang tinitignan natin diyan, capacity. 'Di ba? Capacity ng isang leader. Kung paano siya magiging leader, kung ano ang kapasidad niya para maturing nating isang leader ng isang bansa. 'Di ba? Ano bang mga kapasidad niyan? Ano bang mga nagawa niyan? Ano ba yung mga na-accomplish niyan? 'Di ba? Tinitingnan natin ano bang educational attainment niyan. Gaano ba katalino yan?
Ano bang nagawa niyan sa mga taong mahirap? Ano bang nagawa niyan sa lipunan natin? As far as I know, mga kababayan, according sa datos or data ni Secretary John Vic Remulla, sa record niya sa Cavite, medyo hindi maganda. Nung sila ay naandoon. 'Di ba? Itinalaga siya ng Pangulo 'di ba? Itinalaga siya ng Pangulo. Kaya siya nandiyan sa posisyon na 'yan. Pasalamat siya, 'di ba? Itinalaga siya. Ang nakaka-disappoint lang dito, mga kababayan, ang napapahiya kasi ang mahal na Pangulo, 'di ba? Ano sinasabi ng mga didilis sa atin? O ano nangyayari kay kalaban namin, yan, si John Vic. Kalaban namin, pambato nyo yan sa DILG. To be honest, marami ang mga vlogger ko. Mga BBM vlogger, na nag-congrats sa kanya nung panahon na siya ay itinalaga ng ating mahal na Pangulo bilang isang DILG secretary. Parang ito, recently, iba na nangyayari, mga kababayan. Tila ba parang nakakalimutan na ang duties, responsibilities niya bilang isang DILG secretary. 'Di ba? Puro dakdak na lang ng dakdak. Puro papresko na lang ng papreskon. Ang gusto nating malaman dito, mga kababayan, asan yung gawa? Hindi natin masisisi si Senator Sonny Trillanes. Bakit po? May napansin siya 'Di ba? Kahit tayo kasi may napapansin. To be honest, ako hindi ako magsasalita regarding kay Secretary DILG. Mawalang galang na po Sec, no? Mawalang galang na po, Sec. I'm sure mapapanood mo to dahil mga bata mo ay nakatutok sa Bengador, no? Ang opisina mo ay nakatutok sa Bengador, no? Pasintabi po muna. Sana po gawin po ninyo yung trabaho nyo para hindi po kayo nasisilip. 'Di ba? Hindi nyo naman kami kalaban dito 'Di ba? Kaming mga Pilipino, hindi nyo kami kalaban dito. Ang gusto lang namin yung tamang trabaho. Kasi tinalaga ka ni mahal na Pangulo diyan. 'Di ba? Tapos napapahiya ang mahal na Pangulo. Siya ang lumalabas na walang ginagawa. Although kayo ang naatasan na dapat gumawa ng responsibilidad na yan. Tama ba, mga kababayan? Shoutout po shoutout muna tayo. Medyo umiinit na ulo ko Basta mga ganitong tamad ang usapan, yung katamaran sa trabaho, yung mga na nasa gobyerno, medyo medyo umiinit ang ulo ko diyan. Kasi mga kababayan, tayo nagpapakahirap tayo, no? Para sa pamilya natin, tapos sila banjing-banjing lang, 'di ba? Para hulihin yung responsibilidad nila, para gawin yung responsibilidad nila. Ang katwiran nila high profile, 'di ba? Aanin mo yung pagiging high profile niyan kung mga CIA nga, mga kababayan, natutukoy nila, nakukuha nila based on Interpol pa yun 'di ba? Nasa ibang bansa pa yun, pero nahuhuli, 'di ba? Ba't tayo hindi natin mahuli? Gayong alam nyo naman pala. 'Di ba? Huwag na lang puro yabang, gawa na lang sana. 'Di ba? Kamusta si BBM? Sabi ni ay okay po, okay ang ating mahal na Pangulo. Eto pala, yung sa mga lumalaganap po na fake news, mga kababayan, okay? Huwag po kayong maniwala doon, yung pinapakalat, dahil na po yan, sintensyado na yung mga yan. Yan nagpapakalat ng fake news, yan fake na yan, medical report ni Pangulong Bongbong Marcos sa St. Luke's, no? Yan po ay mga dadamputin na very soon. Dadamputin na po yan. Kasi eto nga yung sinasabi natin mga kababayan. Ang over-fatigue, magkaiba po yan. Okay? Magkaiba po yan sa mga ibang sakit. Ang over-fatigue, mga kababayan, pag once na nasosobrahan ka na sa iyong trabaho, for example, hindi ka na nakakatulog na maayos dahil trabaho ka na lang trabaho, ganun po yung nangyayari sa ating mahal na Pangulo dahil nga trabaho ng trabaho.
Pero ang pinapalabas nitong mga didilis na ito, dahil bobo nga sila, 'di ba? Hindi nga nila naiintindihan yung mga senaryong ganyan dahil nga propagandista sila, no? Bato sila ng mga maling propaganda laban sa gobyerno, talagang ganyan ang sasabihin nila. Pero okay po ang ating mahal na Pangulo, okay? Maayos po ang ating mahal na Pangulo. Actually, no, last week at nung nakaraang araw, naandun po siya. 'Di ba? Nakita nyo naman, in-interview pa ni Yusek Claire Castro. 'Di ba? In-interview pa. Tapos ang pinapalabas nila ay 50-50 na daw. 'Di ba? Nakahandusay na daw. Naka-combine daw. Ganun po sila. No, ganun po sila mag-trigger sa ating gobyerno. Gusto nila i-trigger ang ating pero wala namang pakialam ang ating pangulo diyan. Matalino si PBBM, mga kababayan. Hindi siya papatol sa mga utak surot. Tandaan niyo yan. Sa mga utak garapata. Kasi yung mga yan, common na yan eh. 'Di ba? Kung sino nakaupo, kahit sinong presidente, mga kababayan, nangyari yan. 'Di ba? Nangyari yan. Actually, kami nga mga vlogger noon, tahimik kami. 'Di ba? Nakasampu kami suportado namin ang Pilipinas. Ang hindi lang namin nagustuhan, bakit kailangan patayin ng dating administrasyon yung mga walang kamalay-malay. 'Di ba? 'Di ba? Kaya nga, tingnan nyo, hindi nasugpo droga. Nasugpo ba droga noon? 'Di ba? Hindi po nasugpo droga. Maraming namatay, pero may droga. Kasi nga, bakit? Yung war on drugs ni Digongyo, palabas lang yun eh. Mind control lang yung ginawa niya. Even nga sa corruption, aminado siya. Sinabi niya mismo in live television sa mga kababayan. Sinabi niya mismo na hindi niya kayang sugpuin ang corruption dito sa Pilipinas. Mag-antay kayo ng bagong Marcos. Which is nangyari po sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos na sinagasaan ni Pangulo ang mga dapat sagasaan ng mga mafia. Yung mga sindikato dito sa gobyerno. Napakalaking sindikato nito Kaya nga sabi ko nga sa inyo sa totoo lang, wala na pong kakampi ang ating mahal na Pangulo. Hindi na niya alam kung sinong nasa likuran niya or sumasaksak sa kanya sa patalikod. Hindi na niya alam kung sino mga totoong kaibigan niya. Bakit po? Kasi parang halos lahat ata, 'di ba? Parang majority ng nasa damay, no? Sangkot sa mga flood control project, issue sa mga Agos project, 'di ba? Marami. Tapos mga kababayan, eto pa. Eto pa yung isa na para bang ang pinapalabas ng mga didiles, mga kababayan, na kailangan ng palitan si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi pa rin sila tapos sa agenda na yan. Diba? Hindi pa rin po sila tapos dyan. Malapit na, malapit nang maupo si Inday Sara. Naku po, ayan na naman tayo, patay tayo dyan. Hindi ko maintindihan bakit may nagpupush pa rin. Ako ginagaranti ako sa inyo, malabong may maupo ng Duterte sa pagka-presidente. Alam niyo kung bakit? Hati na po yung boto. Hati na yung boto. Imagine niyo ako hula ko lang ito Ang mauupong susunod na presidente ng Pilipinas, Pinklawan, nasa Pinklawan. Yun yung yun yung vibes ko. Kasi kung natin mabuti, yung bumoto kay Bongo, solid Duterte yun. Yung bumoto kay Sara, may loyalista yun. Duterte at DDS at loyalista yun. Okay? Ang dami-daming loyalista. Pag nakuha ng Pinklawan ng loyalista, tapos ang boxing. Di ba? Tapos na boxing, wala nang pag-uusapan to kasi solid na ang napakadami. Di ba nanalo nga si Bam Aquino? Kasi yan,
Tinklawan, Dilawan. Eh, pag nakuha nila buong loyalista, lahat ng loyalista, tapos ang boxing. May bagong pangulo na agad tayo. Kaya yung nagsasabi na mag-aral muna kayo ng sa politika, mag-aral muna kayo ng tinatawag na computation. No? Oo. Tapos ito si John Vic at tatakbo din. Ipagpalagay na natin, example lang, tumakbo si Leni Robredo ulit, si Manang Leni. Manang Leni, tapos Risa Ontiveros, tapos na boxing doon. Sigurado na 'yun. Hindi, wala nang pagkakataon si Bongo, wala nang pagkakataon si Sara, wala nang pagkakataon si John Vic. Sino pa bang tatakbo? Actually, kailangan talaga magkaroon tayo ng sa next election, magkaroon tayo ng matibay-tibay na magiging sandigan natin talaga. Yung talagang katangi-tangi na talaga masasabi nating, nako, eto deserve nito. Diba? Deserve talaga nito. Eto mapagkakatiwalaan to. Eto may power to. Eto may may political will ito. Yung mga kagaya ni PBBM, mga kababayan, na may political will na i-destroyin, labanan ang mga corruption, 'di ba? Ang mga corrupt sa gobyerno. Ang problema lang naman natin talaga rito, yung mga may hawak sa baba nung kaso. Yung mga may hawak sa baba na kaso. Kagaya nitong kaso kay John Vic Remulla, 'di ba? Dito sa ano, 'di ba? DILG. Ang kupad, 'di ba? Wala nangyayari. CICC ICC pala, tama ba? Sa ano ba yung kaila Secretary Vince Dizon, 'di ba? Wala pa ring ganap, 'di ba? Wala pa ring ganap, no? Hindi pa rin tawag dito, hindi pa rin nabibigyan ng tamang kaukulan na reklamo yung mga dapat makasuhan, 'di ba? Wala man lang na i-forward laban sa Duterte. 'Di ba? Wala man lang na i-forward laban sa kay Labongo na hindi natin maintindihan kung bakit. Ano bang kinakatakot nito? 'Di ba? Kaya nga sabi natin, mga kababayan, parang useless tuloy yung parang pakiramdam ko useless yung ginagawang paglaban ng ating mahal na Pangulo sa korupsyon. Kasi maging yung mga nasa paligid niya, maging yung mga naandoon, itinalaga niya, 'di ba? Parang kasabwat eh. Para may pinoprotektahan eh. 'Di ba? Ang tendency ngayon parang napapahiya tuloy ang mahal na Pangulo natin. 'Di ba? Kasi nga itong mga ulupong na ito ay wala pong ginawa, 'di ba? Wala pong isinampang kaso. Imagine nyo, 51 billion pesos yun yun sa Davao. Pero wala silang ginawa, 'di ba? Hindi man lang, katangi-tangi lang talaga si former Senator Antonio Sani Trillanes Daport ang nag-imbestiga. Wala pa siya sa posisyon niya Paano pag nasa posisyon na ulit siya? Patay ang mga yan. Maniwala kayo, ano yung mga yan? No? Kalaboso ang aabutin yung mga yan. Lalo na kung may power ka. Ito nga si John Vic nga, kung tutusin, may power. Sinabi na nga ni Sentry. Ito pakinggan natin yung video niya, hanapin natin pakinggan natin hanapin ko lang po. Search natin. Na-interview kasi si Senator Sani Trillanes. 'Di ba? Ito po, hanapin ko lang.
Parang nawala ah. Napin ko lang guys ah. Ayan, shoutout po sa lahat ng ano dyan, ng viewers natin. Nawala yung ano, video. Meron dito eh. Ito. Live Facts first episode ngayong araw po ng Ayan, pakinggan natin January to. 23, 2026. Okay. End of the work week. Siyempre, marami pa rin po sa atin ang merong hanap buhay, meron pong mga gagawin, mga trabaho bukas po na Sabado. Forward Okay, na natin. and of course, pag-uusapan din po natin ni Yanes. Magandang gabi po and thank you for joining us again dito po sa Facts First. Good evening, Christian. At sa ating mga listeners. Okay, unang-una, batiin po muna natin ng maligayang kaarawan. Si Senator Bato de la Rosa. The floor is yours. Si Bato agad bungad, no? Senator Bato de la Rosa, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At ang aking wish niya ay sana magkaroon kayo ng tapang na harapin yung mga akusasyon laban sa inyo. And better yet, pangunahan nyo na, samahan nyo na si Digong doon sa dahig para hindi siya malungkot. Okay. Pero, kumusta po ba yung paghahanap dito kay Senator Bato? No? Ano bang update dito? Meron na po bang sighting? Of course, di pa natin alam. Dahil, meron pang arrest warrant. Okay, pero kumusta ba yung sighting? Nagtatago eh. Yan kasi ay nasa kamay ng DILG. At ang maraming pwedeng gawin ang DILG. Correct. Yun sinasabi natin. Mahanap at mapanagot ang hindi lang si Bato, no? Kundi masyado na maraming fugitive na prominente na talagang hinahanap ng gobyerno. Yan sila Bantag, si Kernel Leonardo, andyan si Bato, tapos ngayon bago si Atong Ang. Ano ba ito? Pero tapos ang si Saldi dito, ko pa. kumbaga nakakabahala nito ay panay naman ang presko ni Secretary John B. Cremulya na parang alam niya kung nasaan itong mga ito, pero wala namang nangyari. No? Kaya nga ang advice ko, unsolicited advice is kung bawas-bawasan ni Secretary John B. Cremulya yung mga presko niya, magkakaroon siya ng mas maraming panahon para tutukan yung paghahanap dito sa mga fugitives na ito. Mukha bang paasa ang dating? Hindi. Kasi when he speaks, parang masyado siyang sigurado sa sarili niya. Oo, tama. At the end of the day, wala namang nangyayari. Wala namang nakikita. Kaya I seriously doubt the capacity nitong taong ito kasi baka nauuna lang yung yabang, yung forma at wala naman yung accomplishments. Okay. Pero kasi ba ito, diba? Yan yung sinasabi natin mga kababayan, diba?